Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. So ngayon ho ay meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Bahagyahong humina ang bagyong Paulo at bumalik po ito sa pagiging severe tropical storm category from typhoon category. So mas napapabilis din o mas mapapabilis ang paglabas nito sa Philippine Area of Responsibility. Aalamin din po natin kung may panibagong sumaba ng panahon na susunod or cloud cluster or low pressure area pagkatapos ng bagyong Paulo. Kung bago lang ho kayo at bago natin ito simulan, ako yung maglalambing at makikiusap po na kahit i-like nyo lang yung video natin para ho tumaas ang engagement at views natin at makaabot sa mga kababayan natin sa North Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon, tignan nating mabuti yung kilos at galaw po ng bagyong Paulo. So eto mga kaibigan, mga kababayan ko, tignan nating mabuti. Sa ngayon ho ay humihina na ito sa pagiging typhoon category. Ito po ay naging severe tropical storm na siya. Huli ho itong namataan kaninang alas 4 ng hapon na meron pong lugar, no? Nandito na po siya sa coastal water po ng Santa Ana, Ilocos Sur. At yung lakas ho ng hangin niya ay nasa 110 kilometers per hour. Malapit pa rin ho yan sa may gitna at may bugso po na umaabot sa 165 kilometers per hour. Yung pagkilos ho niya ay maganda, no? Mabilis. At ito ay pa-west northwestward sa bilis po na 35 kilometers per hour. So kahit po mga kaibigan, mga kababayan, hindi pa ito totally nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ay nakataas pa rin ngayon ang wind signal number 1, 2 at 3 sa malaking bahagi po ng North Luzon. Alamin natin yung mga lugar pa na apektado, pero ipapaalala ko sa inyo sa mga susunod na mga oras, posibleng ibaba din yung mga lugar na merong warning signal. Lalo na po sa araw o madaling araw po ng Sabado. Ang signal number 3 natin ay nakataas pa rin sa ilang bahagi ho ng Ilocos Sur, La Union, southwestern portion po ng Abra. Kasama po dyan mga kaibigan ang western portion po ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, at ilang bahagi po ng western portion ng Ifugao. So signal number 3. Signal number 2 nakataas pa rin sa ilang bahagi po o southern portion po ng Ilocos Norte. Kasama rin po mga kaibigan sa signal number 2 ang Pangasinan, the rest ng Abra, the rest po ng Kalinga, the rest po ng Mountain Province, ilang bahagi ng Ifugao at western portion po ng Isabela. So maging handa yung mga lugar na yan. Kasama rin pala sa signal number 2 ang western portion po ng Nueva Ecija. Ang signal number 1 natin nakataas pa rin sa malaking bahagi ho o ilang bahagi ng Ilocos Norte sa may Apayao, Batanes, Mainland, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, the rest po ng Isabela, the rest ng Quirino, the rest ng Nueva Vizcaya, Aurora, the rest ng Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, sa may Bulacan at northern portion po ng Quezon. So mag-ingat pa rin yung mga lugar na yan. So nakita naman natin, ito actually nakalabas na ng ating Philippine Landmass itong si Bagyong Paulo, at good news po, hindi ito nagbigay ng matinding pinsala sa mga lugar po na tinamaan, lalo na po sa lugar ng Isabela at Aurora, no? Though ang lakas ng hangin, pero nakapaghanda yung mga kababayan natin, yung impact po ng Bagyong Paulo medyo nabawasan dahil tumama yan sa kabundukan po ng Isabela at ng Aurora, no? At yung tendency talaga pagka ganoon, tumama ang malakas na bagyo, humihina po yan. From typhoon, naging severe tropical storm category at inaasahan natin na masihina pa yan habang papalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Magagawin man, alamin natin yung mga susunod na mga lugar pa rin na dadaanan nito dahil yung trough extension ng kanyang hangin ay nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa. Bago ho siya lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility, bukas ho ng alas 2 ng madaling araw ay dadaan po siya 260 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur, at lalakas ho ulit siya sa 120 kilometers per hour na lakas ng hangin. At pagdating naman po mga kababayan ko ng alas 2 po ng hapon bukas, ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, 555 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. At mas lalayo pa siya pagdating po ng Sunday ng madaling araw, 910 kilometers west of extreme northern Luzon. At pagdating ng Sunday naman ng hapon, 1,175 kilometers west of extreme northern Luzon po ang kanyang magiging lokasyon.
So kahit ito yung makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi pa rin tayo ligtas sa trap or extension ng kanyang hangin. Kung napapansin nyo yung sirkulasyon na umiikot na yan, yan yung buntot ng bagyo, extension o trap ng bagyong Paulo na nakakaapekto pa rin especially sa malaking bahagi ho ng Luzon. Apektado din ng ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Medyo bahagya lamang yung nakakaapekto sa kanila, yung trap or yung kakaunting exposure lamang ng hangin o extension ng hangin ng bagyong Paulo. So ngayon, marami nagtatanong sa atin dahil nga po mabilis na lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Paulo. May nagtatanong sa atin kung may panibagong sama ng panahon ba o bagyo na susunod. So tinignan natin yung ating pinaka-live weather radar. May nakita tayong kumpol ng kaulapan dito sa may bandang silangan. So ito, ipapakita ko sa inyo. Actually, malayo pa naman ito at wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero ito yung sinasabi natin ng kumpol o cloud cluster na banta na posibleng maging low pressure area. Sa tinatawag natin na advanced weather forecast or doon sa tropical cyclone threat potential, sa week 2 ng October, posible itong mabuo bilang isang LPA. Pero low chance naman na maging isang ganap na bagyo. So may tendency naman na malusaw pa yan. May mga pagbabago pa sa kilos niyan. So wag muna tayong mangamba dahil pagdating po ng Sunday hanggang sa Monday, Tuesday ay magiging maganda po ang panahon. Pero ngayong gabi hanggang bukas ho ay may chance pa rin ng heavy rainfall warning. Nakataas pa rin po ang heavy rainfall warning ngayong hapon hanggang sa gabi, 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Isabela, Quirino, Ifugao, Mountain Province, Aurora, Nueva Ecija, Vizcaya at Benguet. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Nueva Ecija, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. 50 to 100 mm sa dami pa rin ng pag-uulan dyan sa may Ilocos Norte, sa may Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite at sa may Batangas. So yan muna ang pinaka-latest na track update natin sa lagay ng bagyong Paulo. Patuloy ko kayong i-update and please huwag niyong kakalimutan na i-share, i-like ang ating video. For more updates, maraming salamat po.